Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner. Ay, ang naku. hirap talagang mag-diet. Ano na naman problema mo, Napabuntis. Chong? Pasensya ka na, unang linggo ng 2021, puro hinaing talaga yung sinasabi ko. Hindi ko mapigilan eh. Oo, kung ikaw ang bati mo sa akin, hi. Ako, hi, nako. Alam mo, naalala ko tuloy yung nabasa kong meme kanina dyan sa hi nako mo. So nakalagay dun sa meme, January 1, yung isang babae partner, yung nakakunot yung noo, tapos umiinom siya ng, yung obviously shake na vegetable na fruit na pinaghalo. Yung ganon, yung pang yung pang detox. Pang healthy-healthy yan. Healthy. Tapos nakita mo na kasi mangot kasi. Healthy nga kasi gusto magpapayat, diba, January 1. Tapos nakalagay, January 5, balik sa alak, partner. Tapos kasi na mukha niya. Hindi napigil. Hindi nagtagal. Hindi man lang umabot ng buong January. Hindi na kayang magpanggap, di ba? hindi na kayanan ng isip at katawan niya ng magpanggap. Hindi na talaga kinaya ang pagpapapanggap. Ay, sabi niya, naku, magpapakatotoo ako. Pero totoo naman, partner, ang hirap talagang mag-diet, lalo na kung wala kang ibang bisyo kundi ang kumain eh. Di ba? Wala kang ibang bisyo kundi uminom. Correct. At hindi lang yun, partner, habang meron pang tira. Diba? Kaya nga sabi ko, ang pagda-diet mga next week na, mga umpisa ng Lunes, yan, yung mga tipong talagang hindi nakakayanin yung konting asim ng menudo. Yung ganun ba? Kasi ngayon kahit may konting amoy, pero yung lasa hindi pa masama, kinakain pa, tinitira pa kasi sayang, diba? Oo. O, diba? Tapos may mga tira pang desserts yan, may mga cookies na regalo sa'yo, yung mga regalo sa yung mga kung anik-anik na mga desserts, diba? So next week ulit. Pero wag na nga natin ulit pag-usapan yan, partner. Hindi naman natutupad yan. Oo, nakakaano lang, lalo nakakalungkot. Correct. Kapag hindi mo ginagawa yung plano mo na mag-diet, di ba? Tama. Nakakadagdag lang sa kalungkutan, di ba? Uy, alam mo, partner, speaking of kalungkutan ewan ko kung gusto nating pag-usapan ite. Meron tayo isang tambalanisa, sabi niya. Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2003. Ay, taray ng 2003, kahit 2004 talaga kami nag-start. Ang lakas maka-invento, wala pang tambalan, may fans na. Ang lakas maka-invento ha. Anyways, ang sabi niya, partner, nalulungkot lang po ako kasi meron po kaming varying opinion ng kaming mga magkukumare yan. Obviously, kung nakikinig to sa ating partner since 2003 or 4, medyo makaka-age natin ite. So sabi niya, may varying opinion kaming magkukumare tungkol sa trending topic about si Christine Dacera. So, nakakalungkot lang po kasi parang mag-friendship over kami dahil sa varying opinion namin tungkol dito. Ano po ba ang dapat naming paniwalaan or ano ba ang dapat naming maging opinion tungkol sa pagpayag sa mga anak namin to go on their own after what happened? Ayan. Hindi ko po sure kung gusto nyo po itong pag-usapan, pero yun lang, gusto ko lang pong i-share yung kalungkutan na iba-iba yung opinion namin at mukhang mag-friendship over na kami dahil dito. Yun lang po, nakakalungkot. God bless. Okay. Well, girl, this una is a sensitive topic. Pero pag mag-duel tayo, this is a sensitive topic, pero mag-duel tayo, kunin natin yung angulo ng varying opinions. Okay. Oo, correct. Sensitive topic talaga yan eh. Oo, correct. Sensitive topic na hindi ko sure kung gusto din talaga namin pag-usapan ni partner. So next topic na tayo.
Ayaw pala pag-usapan, natakot. Natakot sa opinion. Pero ang concern nila is yung pagpayag Pagpayag ang sa concern nila is anak. yung pagpayag, tsaka yung concern niya is yung varying opinion, kaya nagpo-friendship over. O sige, doon muna tayo sa varying opinion at nagpo-friendship over. Alam mo, wag naman sana kayo mag-friendship over dahil dyan. You know why? Because yung issue about that trending issue will not be the only issue that you will have varying opinions of. 'Di ba? Sigurado ko na may mga iba pang mga darating na mga trending topics, 'di ba? Yes. Na pagdedebatihan ninyo o magkakaroon kayo ng iba-ibang opinyon at normal yun. Hindi naman porke magkakaibigan pare-parehas agad ng ng opinyon, 'di ba? Normal yan. So alam mo, healthy yun. Ako naniniwala healthy yun na magkaroon talaga ng varying opinions kasi natututo ka sa opinion ng ibang tao 'di ba? Hindi naman ibig sabihin nito nagpapatalinuhan kayo kung sino mas magaling. Talaga you learn from each other's views, 'di ba? Alam mo, ang nakikita ko diyan, sa tingin ko lang, kung halimbawa if you're really concerned about not ending the friendship, sa tingin ko lang dapat may isa. Kung pwedeng ikaw na yun, ate, ikaw na ang magparaya, yung hindi mo na palalakihin, parang tanggapin mo na yung opinion na niya, di sige, dahil total naman, in the end, kung meron ka sariling opinion, yun din naman yung susundin mo Hindi mo naman kailangan yung opinion niya. So, alam mo, parang na-realize ko yan kasi meron akong opinion tungkol dyan sa topic na yan. Tapos yung mga kakilala ko may opinion din sila. Ang ginagawa ko, part, tatahimik na ako, hindi na ako de-debate. Kasi wala namang magagawa. So, ang sa tingin ko, ang dapat mong gawin, ate, ikaw na yung mag-adjust. Kung G na G sila, galit na galit sila, or iba yung opinion nila, ganyan. Ikaw na yung mag-adjust. Sabihin mo na lang, oo nga, no? Ganun na lang. Kasi, correct. Diba? Ganun. Tama yun, at maganda sa palagay ko, hindi na yan, and that goes for any other types of relationship. Diba? Kunyari, yes. away mag-asawa, away magkaibigan, away magjowa, may isa na lang na magsasabing, sige na lang. Lalong-lalo na kung hindi naman siya ganun ka, hindi ko sinasabing di malalim, pero yung hindi siya dapat maging bitsa ng pagkakaibigan. Yung bang mga ganon, ikaw na yung magparaya just to at save ikaw the na yung relationship, umintindi. no? Correct, Totoo diba? yun. Kasi I'm sure si Christine, hindi ko siya ka-close, hindi ko rin siya kakilala personally. Ayaw niya din naman ng ganon. Yung magkakaroon ng yung mag-friendship over dahil dun sa issue about her. Yung mga ganon. So, ikaw na lang din kung talagang affected ka by it, ganyan. Correct. Ikaw na yung umintindi, ikaw na mag-adjust, ganun. Darating talaga yung time na makakamit ka ng tao na feeling mo laging kontra sa opinion mo. 'Di ba? May mga ganun yung darating yung time na yan, yung hindi kayo talaga magkakasundo at in most cases. 'Di ba? So pag ganoon, tama yung sinabi mo, partner, ikaw na yung mag-adjust, ikaw na lang yung mag-agree. Kasi hindi matatapos. Bakit hindi siya matatapos? Kasi nakaprogram na yung isip niya na kontrahin ka. Correct. Nakaprogram niya na yung isipan niya na hindi niya gustuhin lahat ng sinasabi mo kahit valid ito. Diba? Ganun yun So, kasi may sarili na siyang opinion Yes. So para matapos ang usapan, ikaw na lang yung mag-agree. O sige na nga, ikaw na yung matalino. Yun yung sabihin mo sa utak mo. Diba? Pero huwag mong sabihin kasi lalo nga habang ikaw na matalino. Kasi panibagong away yan. Huwag mong sabihin gano'n. Diba? Pero sa utak mo, tama ka partner sa utak mo, ikaw na yung maging bigger person Sa utak mo, mas mataas yung level mo. Alam mo parang tinaasan mo yun. Kasi totoo yun pagpapataas ng level ng pag-iisip yun. Kapag ka nag-decide ka to be at the higher plane. Or kapag ka nag-decide ka to be the bigger person. And the bigger person would mean giving in and understanding. Yun na lang, doon na lang tayo. Sige, okay na. Sige na, okay na. Ayos na. Diba? Tigil Ganon. ka lang sa isip-isip mo. Ingay-ingay mo, tumigil ka nga. Buisit ka, hayop ka. Sa isip-isip mo, diba? Pero, dahil nga ayaw, at saka, in the end, kabisyo, mamamatay din yung issue, masasolve din talaga yung kaso. Tapos, ang ending, yung friendship ninyo, naging over. Pero yung kaso na solve, namatay yung issue, gano'n. Pero yung friendship yun din, ayaw naman nating mangyari yun, friend. So, yun yung advice namin. Tapos ngayon, kung ang tanong nyo is tungkol dun sa varying opinion about kung papayagan pa ba ang anak o hindi. Ayaw namin pag-usapan ni partner. Sensitive. Alam mo, kung had it been
we had been in a different situation where hindi nangyari yan. Parang mas madali para sa amin ni partner na magsabi ng aming opinion. Kaya lang, mahirap Mahirap kasi case-to-case basis talaga yan. Ang nangyari kasi, di ba partner, nagkaroon ng discussion itong group na itong mga mommies na varying opinions kung papayagan ba o hindi papayagan yung mga anak nila na lumabas dahil nagkaroon sila ng takot nung nabalitaan nila yung nangyari kay Christine na rape. Pero kung tutusin, hindi po rape yung kasi yung nangyari, di ba? Ano to? Aneurysm. Walang pagsasamantalang nangyari sa madaling salita. Nung nalaman kasi nung initial balita na narinig natin, ni-rape ng mga grupo ng mga lalaki. Hindi po yun yung Cause of death. Cause of death. So, wag na tanggalin na yung takot. So, change topic na po kayo. Hindi kasi hindi kasi yun yung nangyari. Tayo din, partner, change topic na din tayo kasi wala din naman tayo doon. So, di din tayo sure. Actually, change topic na lahat kasi hindi rin talaga tayo sure. Although, there are always two sides of a story. So, syempre, yung unang side is yung possible na rape. And yung second side, nung nagsusurface na yung mga Becky pala yung mga nandoon, partner diba? Ang nabasa ko pa nga sa IG story nung isa na parang alam naman po ng lahat na mas malambot pa po ako sa marshmallow. Doon talaga ako nataway kasi parang ganon talaga yung friends ko na Becky partner. Parang malambot pa ako sa marshmallow ha. Ganon yung parang ang lambot ng mga galaw mo ha, marshmallow levels. Ganon. So parang naisip ko lang na what if nga naman kung puro mga kaibigan puro ganon, 'di ba? Puro Becky. So always two sides of a story Laging may two sides. At hindi actually partner, wala man tayo doon. So hindi naman natin talaga alam. Kaya nga nagkakaroon nitong mga varying opinion, 'di ba? At nagkakaroon ng away kasi varying opinion. Pero tama ka din naman sa sinabi mo na hindi naman dapat na hindi na talaga payagan totally. But it will also it's also mahirap kasi ayokong gamitin yung word na warning, ayokong gamitin yung word na lesson kasi para kang naninisi at hindi tayo naninisi. Pero awareness siguro partner, yun ba yung tamang word? Awareness better. Na in parties may mga ganun talaga. May mga possibilities of syempre drugs, alcohol, diba? Abuse, yes. Yung ganun yun, awareness lang that it can happen. So dahil nga may awareness, diba? Mas mas tawag dito? Mas smart sa decisions. Smart sa decisions mo na tama, vigilant, diba? Observant sa galaw ng mga anak mo, 'di ba? Hindi pong kailangan alam mo kung saan siya pupunta, sino mga kasama niya, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos hindi lang din yung parents kasi kung parents kasi partner, kakilala niyo yung mga ang feeling ko kasi kakilala nung nanay yung mga kasama 'di ba? So hindi lang yun, dapat talaga yung individual, yung tao mismo self-aware, 'di ba? Para alam niya na may mga posibleng mangyari. Meron nga akong kaibigan partner na madalas siya nag-a-attend ng mga in-house parties. So sabi niya talaga sa akin, nangyayari talaga yung mga ganun. I mean, yung actually, walwal to death. Actually, tayo naman nagwawalwal din tayo Sa mga bars, diba? Pag pumunta ka ng mga bars nung wala pang pandemic, magugulat ka din talaga na parang, talaga ba? Akala ko ang hinihini nito, pero nakipaghalikan na kung tapos nangyayari talaga tipo. Yung mga ganun. So, it happens talaga. Yes. So, and especially with the influence of. Kaya siguro, ang dapat na lang na i-remind is yung not to use yung substance na yon kasi okay lang naman pumarty pero syempre anything na droga hindi din talaga okay. Di natin sinasabi na meron droga dun sa party nila pero 'di ba walwal nga lang nakakapagsayaw tayo kahit di man talaga tayo sumasayaw. Si partner nga sumasayaw sa ibabaw ng table. Iced tea pa lang yung iniinom niya, di ba? Tingnan mo, iced tea pa lang yan. Papakit pa lang ako niyan. Di ba? Yung bang mga ganon. So anyways, yun lang yun. So, wag magbalik tayo dun sa babaita, wag mag-friendship over nang dahil dyan, di ba? At higit sa lahat, di ba? Maging extra magkaroon ng awareness. Yun na lang yun. Yung magkaroon na lang ng awareness.
Totoo yun. At Para saka, makaiwas. Oo. tama, napaka-importante na lagi nating i-save yung yung relationship, yung pinagsamahan natin. Kasi minsan actually maraming pagkakaibiganan, madaming relasyon na nasira because of varying opinions in politics. Diba? At sa maraming aspeto ng buhay, trending topics, nag-aaway-away. So siguro mas bigyan natin ng weight yung relationship ninyo over your opinions. Kasi yung opinion, paring opinion ko siya ngayon at paring mabago din siya sa mga susunod na buwan. Diba? Wala na yan. Oo. Oo, paano Pero kung nasabi mo na yung hindi maganda? Correct. Diba, doon sa tao, hindi mo na basta-basta mababawi yun. At yung relasyon yun, mahirap nang maibabalik ulit kung nalamat na dahil sa hindi magagandang salita. So, tama. Bigyan ng bigat ang relasyon, ang samahan, di ba? Mas importante kasi yon. Tama, isa malaking check ng pink na ballpen. So sana nakatulong kami sa iyo. Kabisyo, again, be the bigger person. Maraming salamat sa pagtutok. Mamayang 9:00, magkakabanding-bandingan muli tayo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one.